Babae, hindi babae lang. Mula sa kanyang presidential candidacy hanggang sa kanyang pagtakbo sa isang lokal na posisyon, ito pa rin ang kasabihang bitbit ni dating Vice President Leni Robredo sa halalan ngayong taon. At muli niya itong pinatunayan sa kanyang pagkapanalo bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City. Ang iba pang detalye sa report na ito. Hindi sa kanyang pagkabigo sa presidential elections noong 2022 nagtapos ang adhikain ni dating Vice President Leni Robredo na maipagpatuloy ang serbisyo publiko. Sa halalan ngayong taon, layo niya naman na maibalik ang lingkod serbisyo sa kanyang mga kababayan sa Naga City sa kanyang kandidatura bilang alkalde ng lungsod. At batay sa mga resulta ng eleksyon, hindi binigo ng mga Nagwenyos si Robredo at ipinanalo ito sa halalan ng may malaking lamang mula sa kanyang mga katapat sa posisyon. Sa isang Facebook post, pinasalamatan niya ang nakuhang kabuuang 84,259 na boto na katumbas ng 91.6% na mga botante sa lungsod. Naging katapat niya sa pwesto si Toots De Quiros na nasa ikalawang pwesto, Louie Ortega at Ganda Abrazado. Itong Martes ng umaga, opisyal na siyang ipinroklama bilang bagong alkalde ng Naga City para sa kanyang unang termino. Bukod sa landslide win, makasaysayan ding maituturing ang kanyang pagkakahalal, lalo pa at siya ngayon ang kauna-unahang babaeng naluklok bilang alkalde ng Naga. Matatandaan na ang kanyang yumaong asawa na si dating Department of Interior and Local Government Secretary Jessie Robredo ay nanungkulan din bilang alkalde ng Naga mula Hunyo 2001 hanggang Hunyo 2010. Samantala, panalo rin sa halalan ng katambal ni Robredo na si Gabi Bordado para sa pagka-vice alkalde. Para sa EuroTV News, Nia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.